Ito na tayo ngayon sa isang makasaysayang lugar. Sinasabi ito daw yung nagiging pinaglibingan ni General Yamashita. Si General Tomoyoki Yamashita ay isang high-ranking general na galing sa Japanese Imperial Army. Pinamunuan niya noon ang pagsakop sa Malaya maging sa Singapore. Sa loob lamang ng 70 days ay nagtagumpay si General Yamashita sa pagsakop ng Malaya at ng Singapore. Tinalo niya noon ang mga British Army na noon ay hawak ang Singapore. At ayun, ang pinakamalaking pagkatalo sa buong kasaysayan ng British Army. Mula doon ay naatasan naman si General Yamashita upang depensahan ang Pilipinas laban sa Allied Forces ng Filipino guerrillas at American soldiers. Sa kasamaang palad sa panahon na yon, ang mga guerrillas sa tulong ng mga American soldiers ay unti-unti nang nabawi ang mga lalawigan at iba pang lugar na hawak noon ng mga sundalong Hapon. Kaya noong 1945 nagdulot ito ng pagsuko ni General Yamashita kung saan sumuko siya sa bayan ng Kiangan, Ifugao, at formal namang pinagtibay ang kanyang pagsuko sa Baguio City at agad naman siyang dinala sa Maynila upang litisin. Kaya mula Oktubre 29 hanggang Disyembre 7, 1945 nilitis ang kaso ni General Yamashita sa American Military Tribunal sa Manila. Si Yamashita ay napatunayang guilty sa samut-saring war crimes tulad ng massacre at iba pang atrocities dito sa Pilipinas against civilians and prisoners of war. Kaya si Yamashita ay nahatulan ng kamatayan. At dito sa lugar na ito sa Los Baños, pinaniniwala ang dito siya ibinitay at mayroon din nagsabi na dito siya inilibing. So, itong kahabaan ng kalsada na ito ay papunta naman ng Santa Cruz, Laguna, no? At kung dito ka naman babalik, ito ay papunta naman ng Calamba. So itong intersection na ito mismo yung katabi ng pamahalaang bayan ng Los Baños. So dito tayo ngayon magmumula. Ito yung babaybayin natin papunta doon sa hinihinalang nagiging execution place ni General Yamashita, no? At marami din nagsasabi na doon daw siya inilibing. So malalaman natin mamaya sa pagdating natin doon. Mula dito sa pamahalaang bayan ng Los Baños ay kailangan natin maglakbay ng mahigit kumulang 2 minuto para marating naman yung naturang lugar. So malapit na lang dito yon, 2 minutes more. Let's go. Ayan, ito sa ating kaliwa is yung Bureau of Fire ng Los Baños, no? Dire-diretso lang tayo. Dito sa kanto na to, dito tayo liliko sa may pink na bahay, ano, Yamashita Street. Makikita nyo na yung pangalan ni General Yamashita. Itong kanto na to ay pinangalan sa kanya, Yamashita Street. Tapos kakaliwa naman tayo dito dahil wala naman pala ibang daanan dito, hindi, kakaliwa ka lang talaga. Ayun, no, kabahayan pala to. Shoutout sa inyo. Anong pangalan ng grupo nyo? Anong pangalan ng grupo nyo? Alpha Ipon-Ipon, yeah. Alpha? Ipon-Ipon. Alpha Ipon-Ipon dito sa Los Baños, na. Woohoo! Shoutout! Dito na pala. Saan na yun? Ito. Sarado. Kailangan tawagan yung caretaker. Teka lang. Ito na pala, yung malapit lang sa mga bahayan. Opo, kayo po caretaker? Ay, yung asawa nyo po. Nandito na tayo ngayon sa isang makasaysayang lugar dito sa Los Baños, kung saan nandito na sa ating lukuran ngayon yung sinasabing ito daw yung nagiging memorial monument ng pinagkalibingan ni General Yamashita, o ang sabi din ng iba, maraming nagsabi ayon sa mga nakalap nating impormasyon, dito rin daw siya ibinigti noong unang panahon nung siya ay nahuli ng mga Amerikano, siya sumurrender sa mga Amerikano, no? Dito daw parte hindi na natin matumbok kung saan exactly, dahil nga ang sabi nila ay ibinigti daw si General Yamashita sa isang puno ng mangga, isang malaking puno ng mangga. Dito daw matatagpuan ang puno ng mangga na yon. Pero sa ngayon, sa dami ng dumaan ng mga bagyo at mga kalamidad, no, nabuwal na daw ayon sa mga residente dito, nawala na yung puno ng mangga. At ito ang nagiging alaala na naiwan nung pinagbigtian, o ang sabi dito rin daw nilibing si General Yamashita
nung siya ay sinintensyahan ng mga Amerikano. No? Ako ba yung eksaktong history nitong sa memorial niya? Ang ano lang, ang alam ko kasi, yung sinabi lang sa akin noon, dito siya inihang. Pero ang sabi naman ng iba, hindi daw dito. Kasi dati daw tong kampo. Hindi ko rin naman pwedeng dagdagan yung na Yung sabi niya. kasi hindi ko rin alam, hindi ko rin naman inabot. Ang sabi nila doon sa manggang malaki dito, may manggang malaki kasi dito since 1977 daw or 70s, basta mga ganong part siya ng bagyo. Doon siya ibinitay sa sabi. puno ng mangga. Meron pa rin isa dito, Mahoma naman sa kabila. Kaya lang doon, ang alam ko may price doon, ang per head lang. Mahoma. Oo, Mahoma. Yun din po ay nakaugnay nitong kay General Yamasita. Mas mataas sa kanya raw yun. Dito lang po around Los Baños. Oo, kaya lang. Mataas ang presyo. Mas pricey. One. Okay. So kailangan ng tour guide siguro paakit doon sa Ayun lang, sa kabila din ito. Sa kabila kaya nito. lang, oo, 1K yan. Ayun. So marami palang iniwang mga dito si General Yamasita, no? Yung kaniyang mga monument na meron pa daw sa may Mahoma, pero medyo pricey doon kung gusto niyo puntahan. So siguro coordinate kayo sa munisipyo o saka sa barangay para mabigyan kayong guide. Oo. Bukod pati doon kasi yan private. Naka-private kasi yun. Nasa private property. Kaya kahit barangay, hindi rin yun ma-sure kung iga-grant yung pagpunta doon. Oo. Okay. So masusunod pa rin siguro yung Yung may-ari ng lote. So ayan si Kuya yung yung caretaker dito. Kung pumunta kayo, kontakin niyo lang si Kuya. Sa inyo po yung number nakalagay dun sa my gate. Pero ang alam ko parang yung 534 yata yung huli ang pwede. Ang pwede. Okay. Pero may mga bago naman ako cellphone number ngayon pag pwede mo rin kunin sa message ko. Pero yung bahay nyo dito lang, malapit lang. May gate na yun. Itong gate na to. Ayan, so pumunta kayo dito, andito lang yung bahay ni Kuya, malapit lang dito sa mismong lugar nitong memorial monument ni General Yamasita, no? Paano nga pala Kuya, meron ba entrance dito na tayong o donation lang? Dito kasi sa totoo lang, ang lang dito donation kasi hindi naman tayo nagpapabayad ng kung magkano kaya, yun lang. Ayun, so pag pumunta kayo dito, walang entrance na ini-impose dito, no, ang government or munisipyo or tourism, si Kuya. Pero kahit pa paano magbigay kayo kay Kuya kasi si Kuya yung caretaker dito at wala naman silang sweldo. Sa kanila ay parang volunteer lang, Kuya, no? So para linisin at i-maintain itong lugar. Napansin ko rin itong lugar medyo gato na yung mga bubong. Tsaka ito daw at naging busy si Kuya at Christmas season, medyo hindi pa niya nalinis ng konti to. So by January siguro kasi naka-ready naman gagras katuring kasi ito. saglit lang naman ito linisin. 1 hours lang.